Hello Sir Kira. Ako nga pala si Angela ng Davao City. Silent listener ako at na-amaze ako sa inyong mga kwentong katatakutan. First time ko lang sumulat sa inyo and ikaw na pong bahalang mag-arrange ng story ako since hindi po ako magaling talagang magkwento. May isi-share lang ako sa inyo na maikling kwento lang. Hindi ko talaga ito personal story kundi sa papa ko na nangyari noong teenager pa siya. Nito na lang ito na ikwento sa akin ng ate ko. Ever since kasi, hindi pa ito na ikwento sa akin ng papa ko noong nabubuhay pa siya. Kaya nasorpresa din talaga ako nung malaman ko ito. Kasi hindi ko alam na may ganitong karanasan ng papa ko. Hindi po kasi ordinaryong nilalang ang na-encounter niya sa kwento na to. Ano kayang gagawin niyo kung makasagupa kayo ng ganoong klaseng aswang na sa buong buhay mo hindi mo inaasahang makikita ng harap-harapan? Mga taong 1950s daw sa lugar ng Kalinan, Davao. Maraming parte pa daw noon ng mga bukirin pa at kakaunti pa lang ang populasyon ng mga panahon na yon. Isang araw daw, may pumunta sa bahay nila papa at kinausap ang lolo ko kung pupwede daw bang maupahan sila papa at uncle ko para magbantay ng isang lansones plantation. Kahit daw isang gabi lang. Umayaw si uncle ko nun sa hindi nila malamang dahilan. Kaya naman si papa ko na lang daw muna ang magbabantay since bakasyon naman sa kanilang eskwelahan dahil nga summer noon. So pumayag naman si dad kasi malaki daw yung sahod. May libre pang hapunan at bibigyan pa siya ng lansones pag-uwi. Ipinagbaon ng lola ko si papa ng posporo, isang garapon ng asin, mga damit na susuotin, at pasikreto ding naglagay ang papa ko ng silver knife bilang proteksyon na rin. Noong gabing yon ay mag-isa nang pumunta ang papa ko sa plantasyon. Hindi niya naman first time na magbantay doon, kaya kabisado niya ang papunta sa lugar. Subalit, may nangyaring hindi niya inaasahan nung gabing yon. Nang makita niya raw yung bahay kubo, nagtataka siya kung bakit may dingding na ito. Dati daw kasi open lang yon. Ang akala pa nga daw niya may makakasama siya, pero siya lang daw talaga ang magbabantay ng plantasyon nung gabing yon. Maliwanag naman daw noon kasi kabilugan ng buwan. Tahimik at tanging mga langit-ngit lang ng mga dahon at punong kahoy ang nadidinig niya. Pati na ang ihip ng hangin at ang huni ng mga insekto. Sa tabi ng kubo ay meron siyang nakitang sulo na may gaas. Noong oras na magro-robing na daw si Papa, sinindihan niya yung sulo. Habang naglilibot siya sa plantasyon, may naramdaman daw siya sa uluhan niya na parang may dumaan na lumilipad at para daw merong tunog ng umiikot na kung ano. Kaya naman hinanap niya yung umiikot na yon. Sa hindi niya inaasahan, lumitaw sa harap niya ang isang pugot na ulo. Mapupula daw ang mga mata nitong nanlilisik na nakatingin sa kanya. At matatalas yung mga ngipin. Pugot na ulo iyon, pero nakakabit pa rin ang bituka at mga lamang loob nito na siyang umiikot-ikot para daw makalipad yung ulo. Bahagya raw na estatwa si Papa sa kinatatayuan niya. Ilang saglit lang, bigla na siyang sinugod ng ulo. Kaya kumaripas na ng takbo si Papa. Sa kasamaang palad, namatay yung apoy ng sulo niya. Kaya naman ibinato niya na lang ito sa ulong humahabol sa kanya at mas binilisan pa ang takbo ng walang lingon-lingon hanggang sa nakarating na daw siya sa kubo. Mabilis niyang isinara yung pinto, subalit mabilis ring nakahabol yung pugot na ulo at sinalubong yung pagsara ng pinto ng kubo. Pinipigilan nito iyon at nagpupumilit na pumasok.
Itinutulak ni Papa ng todo yung pinto, subalit malakas daw talaga yung ulo. Hanggang sa maisip niya yung posporo. Naisip niyang sindihan yon para takutin yung nilalang. Dali-dali niyang dinukot yung posporo sa bulsa niya at nagsindi ng ilang pirasong palito sa harap mismo ng mukha ng ulo. Ginagawa niya yon habang tulak-tulak ng braso ang pinto. Nang mailawan daw yung pugot na ulo, ay bigla itong umatras. Doon na naisara ng tuluyan ni Papa ang pinto. Habang nasa loob pa siya ng kubo, ay hindi pa rin daw siya tinitigilan ng nilalang. Umiikot-ikot pa raw ito sa kubo. Pilit na gustong pumasok sa loob. Kaya naman sinindihan na ni Papa yung gasera para meron siyang liwanag sa loob ng kubo. Habang nangangalampag at umaangil pa yung nilalang sa labas. Sumisilip-silip pa raw ito sa mga siwang ng dingding at sa silong ng kubo. Sa sobrang takot, napaiyak na lang noon si Papa. Mabuti na lang daw at naalala niyang may dala siyang asin. Sinabuyan niya ang bawat sulok ng kubo upang layuan siya ng nilalang. May pagkakataon pa nga daw na yung mga galamay na bituka nito ay pinipilit na pumasok sa mga siwang ng kubo. Kaya naman umaalerto si Papa at sinasabuyan niya yun ng asin. Tipid na tipid lang din siya noon sa paghahagis ng asin dahil baka maubusan siya bigla. Inilabas niya na rin yung silver knife niya kasi isa din daw po yun sa pangontra laban sa mga nilalang na ganon. Malakas daw po yung pangangalampag ng nilalang sa kubo. Para bang takam na takam talaga ito na makakain ng tao. Hanggang sa maya-maya, napansin na lang ng Papa ko na parang unti-unti nang nawawala yung tunog. Para bang papalayo na ito ng papalayo. Mag-uumaga na pala. Kaya siguro umalis na rin yung aswang. Laking pasasalamat no ng Papa ko. Noong tuluyan ng baluti ng liwanag ang buong paligid, lumabas na siya ng kubo at tumakbo ng pauwi ng bahay. At sa awa naman ng Diyos, ay nakauwi naman po ng ligtas si Papa ko. Kaya daw hindi ito ikinukwento sa akin ni Papa. Ang sabi ng ate ko, dahil na-trauma talaga siya nung gabing yon. Kumbaga kapag naaalala ni Papa yung kwento na yon, para bang bumabalik yung takot na naramdaman niya nung gabing iyon. Sinearch po namin kung anong klaseng halimaw yon. Iyon palang nilalang na umatake kay Papa nung gabing iyon ay tinatawag na wugbog. Yan po ang tawag sa amin dito sa Kabisayaan. Which is meron din naman po sa ilang parte ng Mindanao. And mostly sa Indonesia. Hindi naman na daw po ulit na ulit yon. Baka daw dayo lang yung wugbog sa lugar na yon at naghahanap lang talaga ng mabibiktima. "11 years na pong wala si Daddy. Dahil na rin po sa liver cancer. Palagi po namin siyang ipinagdarasal. Advance happy birthday to him." God bless Sir Kira and more power to your channel. Hello Sir Kira, ito po ang aking maikling kwento. Tungkol po ito sa aking kaklase noong ako'y 3rd year high school. Si Mark. Napagkwentuhan kasi namin yung ate ko at yung kapitbahay naming mahilig magsalita ng demonyo. Whether natutuwa siya o galit, palagi niya yung banggit. Sabi sa akin ni Mark, na dati nga daw ay palagi siyang ganon. Palagi niyang banggit ang salitang demonyo sa anumang sitwasyon.
maging masaya man o malungkot. Isang araw, nagbigay ng babala ang nanay niya. Sabi nito, "Itigil mo nga yung kakasabi mo niyan. Baka magulat ka na lang biglang magpakita sa'yo yan." Sabi daw ng nanay niya. Hindi siya naniwala nun. Wala naman daw talagang ganong nilalang. So tuloy pa rin siya sa pagbanggit ng ganong salita. Isang araw, habang nagsusuklay siya sa harap ng salamin, bigla na lang daw may lumitaw sa likod niya na isang napakagwapong lalaki at walang saplot. Pabalik-balik daw ito sa kanya. Ngunit pagtingin niya sa likod, nakita niya rin ang tunay nitong itsura. Nakakatakot daw yung itsura ng lalaki. Lumulutang ito at may makapal na balahibo. Nanlilisik ang mga matang mapupula na nakatingin sa kanya. Sa takot niya, naiyak na lang siya at nagtatakbo. Ikinuwento niya yon sa nanay niya at ang sabi nito, "Yan yung sinasabi ko sa'yo. Tuwing babanggitin mo yan, ang akala ng mga nilalang na yan ay kailangan mo sila. Kaya talagang lalapit at lalapit sila sa'yo." Simula daw po nun ay pinag-aralan niya na at sinanay ang sarili na huwag nang banggitin ang ganoong salita. Hello po, Sir Kira. Magandang araw po. Ako po ulit ito, si Razel, yung nagkwento ng tungkol sa estudyanteng walang ulo. Ngayon po, gusto ko po ulit mag-share ng kwento. About naman po ito sa lolo ko. Sabi ng tatay ko, ang lolo ko daw po ay isang magaling na karpentero sa barangay namin. Maaga siyang namatay dahil sa komplikasyon sa atay sa kakainom ng alak. Nung namatay siya, ako daw po ay nasa 3 to 6 month old pa lang. Hindi po ako sigurado, pero baby pa raw talaga ako noon. Ako po ang unang apong lalaki, kaya po tuwang-tuwa si lolo nung malamang lalaki ako. Kwento ni tatay, mabilis daw pong nanghina ang katawan ng lolo, na agad din niyang ikinamatay. Noon daw pong naghihingalo si lolo, ay hawak pa daw po nito ang kamay ko. Hanggang sa nalagutan na nga ito ng hininga. Fast forward po. May isang memory po ako na nagpakita po sa akin si lolo. Sa pagkakaalala ko, 4 years old na yata ako nito. Tapos naglalaro po ako ng laruan na hindi ko na maalala kung ano. Hanggang sa tumanda ako, dala-dala ko yung memorya na yon. One time, nakikipagkwentuhan ako sa lola ko, yung asawa ng lolo kong namatay. Binanggit ko sa kanya na nakita ko nga noon si lolo. Sabi ko pa sa kanya, "Lola, nakita ko po si lolo noong bata pa ako. Nung 4 years old ako." Nagulat po si lola ko noon at ang sabi niya, paano ko daw natandaan yon? 4 years old pa lang ako noon. At doon, may ikinuwento sa akin si lola. Sabi niya, hindi daw talaga ako 4 years old noon, kundi 1 o magdadalawang taon pa lang. Iniwan niya daw ako sa sala noon dahil nagsasampay siya. Naglalaro lang ako ng lagari at martilyong laruan. Tanda niya rin daw yon kasi nga, nung makita ko raw si lolo, tumakbo daw ako sa kanya nang umiiyak. Sinabi ko nga raw na nakita ko yung lolo ko. Ang ipinagtataka ko lang ngayon, paano ko nalaman na yung lolo ko yun? Ngayong tumanda na ako,
Tandang-tanda ko pa rin po yung itsura ng lolo ko. Noong makita ko siya noong bata pa ako. Mahaba ang buhok niya at may bigote. Kalaunan, may ipinakita si Lola sa akin na picture ng lolo ko. Yon ang kaisa-isang picture niya. Nagulat ako dahil siya yung itsura ng lolo ko noong magpakita siya sa akin. Mahaba ang buhok at may bigote. Isama ko na rin po itong kwento sa akin ng tatay ko. Natingin ko naman po, kadugtong lang din ang kwento na yan. Nung namatay nga daw po si lolo at lumipas ang ilang mga linggo, tuwing madaling araw daw, nagigising daw ako at umiiyak. Sobrang taas din daw po ng lagnat ko. Tapos kinaumagahan naman daw po, okay na okay naman ako at masigla. Palagi raw ganon. Basta pagsasapit ang madaling araw, palagi akong nagigising ng umiiyak at mataas ang lagnat. Ilang linggo daw po akong ganon at halos araw-araw na nangyayari yon. Naalarma sila noon kaya pinatawas nila ako. At ayun nga daw, may isang lalaki daw po na dumadalaw sa akin tuwing madaling araw. Sa isip ng tatay ko, alam niya kung sino yon. Si Lolo. Pagkatapos nila akong ipatawas, kinabukasan daw, pumunta sila sa sementeryo at dinalaw si Lolo. Nakiusap sila na wag na akong dalawin kasi nahihirapan daw ako. Nanalangin daw sila noon at nag-iwan ng pagkain. At magmula ng araw noon, hindi na ako nagigising ng madaling araw na umiiyak at inaapoy ng lagnat. Sabi pa ng lola ko, kaya daw po siguro ganon, gawa nga ng unang apo akong lalaki. At paborito daw ako ng lolo ko. Yun lang po, Sir Kira. Sana mabasa niyo po ulit itong kwento ko. Alam ko medyo magulo pero sana kayo na pong bahalang mag-ayos. Maraming salamat po. Hi Boss Kira. Gusto ko lang mag-share ng kwento ko dito sa office namin. 5 years na po ako dito sa office namin sa may Escolta, Manila. Lumang building, pero panay ang renovate kaya napapanatili ang ganda ng building. Second floor po ang office namin. 8 a.m. to 5 p.m. po ang time ng office namin. Pero dumadating ako 6 a.m. para mag-release ng mga kailangan ng mga technicians. Isang umaga, habang may inaasikaso ko, biglang may lumagabog sa may pantry. Chinek ko para tignan kung ano yon, pero wala naman akong nakitang kung anong nahulog. So binaliwala ko na lang. Baka kako daga lang. Maya-maya pa, sa may gilid ko sa may bandang aircon, nakita ko sa may peripheral vision ko sa kanan na parang may babaeng naglakad. Kulay itim lang siya, siguro anino. 3 beses kong naranasan yon at iba't ibang araw. Hindi ako natatakot noon kasi lahat ng ilaw sa office namin binubuksan ko. Uy, wag ako baka sakaling ko kayo. Simula lang po nung sabihan ko sila niyan, hindi na sila nagparamdam sa akin. Wala na rin yung naglalakad na itim sa gilid ko. Until now nandito pa rin ako sa office namin. Going strong. Multo lang yan pero ako kikita ng pera.
Sana mapansin niyo po itong maikling kwento na to. Hello po, magandang hapon o gabi po sa inyo, Boss Kira. Ito pong ikukwento ko hindi ko karanasan. Karanasan ito ng mama ko habang ipinagbubuntis niya pa yung kuya ko. Ikinuwento niya po ito noong papunta kami ng Bicol para magbakasyon. Hindi niya na masyadong maalala yung ibang detalye. Pero ang sabi niya ay sobrang thankful daw po siya noon at hindi sila napahamak ni kuya. So eto na nga po. Nasa probinsya siya ng Mindoro kasama si Papa. Doon niya po planong manganak kasi request daw po yun ng lolo at lola ko sa side ni Papa. So gabi na daw po yun. Wala si Papa ko, lolo at lola dahil meron silang pinuntahan. So si Mama lang daw mag-isa sa bahay. Lumabas siya ng bahay para magpahangin at para hintayin na rin ang pagbabalik nila Papa. Ang bahay nga po pala nila lolo at lola doon napapalibutan ng mga puno. Ang mga kapitbahay nila doon medyo may kalayuan din mula sa bahay nila. Masarap daw po ang simoy ng hangin noon. May mga naririnig siyang mga kuliglig. Mga ilang oras na ang nakakalipas pero hindi pa rin nakakabalik sila Papa. Nasa labas pa rin noon si Mama at nakaupo habang naghihintay sa kanila. Habang nakaupo raw siya, bigla siyang may nakitang tumakbo ng mabilis sa mga puno. Hinabol niya ito ng tingin pero hindi niya na ito nakita. Mga ilang minuto pa ang nakalipas, tila ba wala na yung mga huni ng kuliglig at bigla daw uminit ang paligid. Parang biglang tumahimik ang kapaligiran. Natakot na daw po nun si Mama kasi parang kakaiba na yung nangyayari. Ramdam niya na parang may kung anong kakaibang nilalang ang nagtatago sa mga puno sa paligid. Malakas daw po ang kutob ni Mama na aswang yun o kaya ay iba pang nilalang na balak siyang saktan. Dali-dali na siyang pumasok ng bahay. Kumuha siya ng asin at nagsaboy sa labas. Naglagay din siya sa mga bintana at saka isinarado ang pinto at mga bintana. Nakatayo lang si Mama noon sa gitna ng bahay. Pinakikiramdaman ang mga tunog sa paligid. Ilang oras pa, bigla na raw may kumalabog sa bubong. Nagulat si Mama at agad siyang kumuha ng marami pang asin at saka muling nagsaboy. Pinalibutan niya raw po ng asin ang sarili niya. Hindi rin naman nagtagal ay nawala na yung masamang pakiramdam niya. Nawala na rin yung tila kung anong mabigat sa bubong. Wala na. Umalis na raw yung nilalang. Pagkatapos daw nun, ay saka naman nakauwi sila Papa. Sinalubong daw agad ni Mama sila Papa at saka ikinuwento iyon sa kanila. Ang sabi ng lola ko, baka nga raw aswang iyon. Amoy na amoy daw siguro nito yung ipinagbubuntis niyang bata. Laking pasasalamat nila lola na walang nangyaring masama sa kanya. May sumunod pa daw pong nangyari noon. Pero hindi na daw po masyadong maalala ni Mama sa sobrang tagal na. 46 na po siya ngayon at 4 na po kaming magkakapatid. At ako po ang bunso. Thankful din po ako noon dahil walang nangyaring masama kay Mama. Yun lang po, maigsi lang naman po ito. Sana maisama po sa mga maipopost nyo. Maraming salamat po Boss Kira and God bless. Hindi ako marunong gumawa ng introduction kasi silent listener lang ako ng podcast mo. Nagsimula akong makinig sa inyo
noong inilipat ako ng pwesto sa dati kong work. Ngayon po ay nasa New York na ako, pero nakikinig pa rin ako ng podcast mo. Kayo na pong bahalang mag-ayos ng story ko kasi hindi talaga ako marunong magkwento. Anyways, ito po ang story ko. Nangyari po ito way back 2022, November to be exact. So intrams po namin noon at parte ako ng Student Executive Board or SEB ng college department. Ang school po namin ay isang Catholic school. May event po kami nitong mga araw na to, which is Mr. and Miss Intramurals 2022. Lahat po kami noon ay abala sa pagde-decorate ng stage at pagpe-prepare ng mga gamit ng mga judges, score sheets, pencils, etc. Matapos naming mag-ayos ay nagbihis na po kami dahil kami po ay magpe-present pa o yung maghahandang mga awards sa mga nanalo. Sa fast forward, gabi na po ng event. Habang rumarampa po yung mga candidates ng sports outfit nila, lumapit sa akin ang president namin. Bestie, punta ka muna sa office ni ma'am. Gawa ka ng mga numbers na 1 to 5 para sa palabunutan ng judges. Yun po is yung parang palabunutan sa kung sino yung judge na magtatanong sa isang contestant. So umokay naman ako. Then in-approach ko yung vice president namin, which is yung best friend ko din. Lalaki po siya. Nagpasama ako sa office ni ma'am kasi nga gabi na at madilim na din po sa area na yon. Pumayag naman siya at sinamahan ako. Inasar pa nga niya ako na kaya ko naman daw mag-isa. Base sa pagkakakilala ko sa school at sa history nito, hindi ako pupunta sa area na yon ng mag-isa. Describe ko lang po muna yung school. So Catholic school po ito ng province namin, which is Marinduque. Yung area po kung saan yung office ng org namin ay doon sa may lumang building ng St. Michael Building. At yung area po na yon ay renovated, pero hindi siya nagagamit kasi kokonti din naman po yung students. So yun na nga po, umakyat na kami papunta sa office ni ma'am. Ang ilaw lang namin noon ay yung flashlight lang ng cellphone namin. Idagdag ko lang din po, yung area na yon ay hindi iniilawan sa gabi. Nauna si VP. Pinauna ko siya kasi parang may iba akong nararamdaman noon. Noong paakyat na po kami ng hagdan, nagpe-pray na ako. Hindi ko alam kung bakit pero kasi nagtitindigan yung mga balahibo ko at parabang nanlalaki pa yung ulo ko. Pag-akyat ko sa pinakahuling baitang ng hagdan, napatingin ako sa may hallway ng building. At talagang hindi ko inaasahan na may makikita ako roon. Isang aparisyon. Nakatayo ito sa harap ng pinto ng chapel ng St. Michael. At ang mas nakakatakot ay wala itong ulo. Tagusan din po siya. Like parang damit lang na nakalutang. Sa takot ko, ay dali-dali akong pumasok sa office ni ma'am. Naitulak ko pa nga si BP sa sobrang kaba. Hindi ako umimik nun. Basta ginawa ko na lang yung ipinapagawa ni president namin. Nanlalaki pa rin yung ulo ko nun sa takot. Hindi ako mapakali. Kaya hindi rin ako makapagsulat ng maayos. Kasi pakiramdam ko ay nakatingin ito sa amin. Inisip ko na lang noon ay reflection lang yon ng flashlight ng phone sa tiles. Kasi kulay puti yung tiles noon sa hallway. Matapos kong gawin yung numbers, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Lakas loob akong lumabas kasama si VP. Hindi na ako lumingon nun. Nakahawak ako ng mahigpit sa braso niya
Kasi takot na takot talaga ako noon. Pagkapatay namin ng ilaw sa office ni Ma'am, ay mabilis na kaming bumaba ng hagdan. Hindi na po ako nagkwento tungkol sa nakita ko. Binaliwala ko na lang. Kasi ang sabi po sa akin, kapag daw nakakakita ka ng mga ganon, dapat wag mong ikwento agad. Kasi baka sumunod sa'yo. So natapos na yung event at naging successful naman po ito. Kinabukasan ko na po ikinuwento sa admin ng org namin yung nakita ko. At ang sabi niya po, na may nagpapakita daw talaga doon. Kaya hindi niya first time na madinig yung kwento ko na yon. Pero nakakakilabot pa rin. Yun lang po, pasensya na po kung hindi ako marunong magkwento. Thank you po kung mapipili ang kwento kong to. More power po sa inyo. Hello, Boss Kira. Ako nga pala si Carla. Matagal na kaming nakikinig sa iyo ng asawa ko. Ang kwento ko pong ito ay sarili kong karanasan sa bahay ng asawa ko. Noong bago pa lang kaming mag-asawa. Buntis ako noon sa unang anak namin. At doon kami natutulog sa kwarto niya. Malaki yung kwarto, kaya lang walang bintana. Meron lang itong sunroof na kapag pinatay mo ang ilaw, doon na dumadaan yung liwanag. Madalas ay wala kaming kasama sa bahay nila kasi may tindahan ang mga magulang niya. Kaya kami lang lagi ang naiiwan sa bahay. Wala din siyang trabaho nung mga panahon na yon. Lagi din naming iniiwang bukas ang pinto ng kwarto at nakapatay ang mga ilaw. Isang beses, nakatambay kami sa sala at nanonood ng TV. Napalingon ako sa kwarto namin at nakita kong may lalaki doon na nakatayo sa ilalim ng sunroof at tinatamaan siya ng liwanag na nagmumula sa labas. Tinitigan kong mabuti kung sino yon. Nagtataka kasi ako noon dahil nga wala namang ibang tao sa bahay namin kundi ako at si Habi lang at pati na yung isa niyang kapatid. Nung titigan ko ito, nakita ko yung suot niya. Nakaputing long sleeve at pajama. Pero pagtingin ko sa mukha niya, hindi ko ito maaninag. Hindi ko makita yung mukha niya. Nilingon ko ang asawa ko at sinabi kong may nakatayong tao sa kwarto namin. Pagtingin ulit naming dalawa, wala na ito doon. Nasundan pa po yun. Ilang araw lang ang makalipas. Natutulog na kami, Boss Kira, at sanay nga kaming patay ang ilaw. Pero sa di ko malamang dahilan, hindi ako mapakali nun. Mahimbing na ang tulog ng Habi ko, kaya ako, pinipilit ko na ring makatulog. Hindi nagtagal, nakaramdam ako na parang may humihinga sa may tenga ko. Tapos bigla siyang nagham. Malaking boses, Boss Kira. Boses lalaki. Siguro nasa 5 segundo rin siyang nagham sa tenga ko bago ako nakagalaw at ginising ang asawa ko. Nagulat si Habi kasi umiiyak na ako paggising niya. At pinabubuksan ko yung ilaw. Kaya naman dali-dali niya nang binuksan ito. Pagbukas niya, nakita kong wala namang tao. Ikinuwento ko na lang sa kanya kung anong nangyari, kung bakit ako umiiyak. Hindi daw niya alam kung sino yung pwedeng nagpaparamdam sa akin. Kasi noon lang daw nangyari yon at sa akin lang. Napakarami ko pang karanasan. Magsasubmit po ulit ako kapag napasama to.
Pa-shoutout na lang po sa hubby ko na avid listener ninyo, Aldrin Jan Ignacio. Salamat.